halas siya. Maghilamos lang sana ako, kaya lang naalala ko si ate girl na nag-message sa akin. Kasi diba, ayan, so galing na naman ako sa doktor. But anyways, yung message mo girl, nasa 2 weeks na yata. Sorry naman no, kasi alam niyo naman na medyo busy-busy yan si ate yung Grace. But anyways, babasahin ko na siya and I hope na whatever I say, it helps. Hello, Ate Grace. Good day po. Ate, I've watched your video before about dun sa visit mo sa dentist and sa doctor. It seems quick and easy yung process. Nandito na rin po ako sa US, sa California po. 3 months na po ako dito. And just yesterday, I have a PT and positive po. Now, problem po namin is wala pang mahanap na schedule si hubby ko kasi not accepting new patients daw. I know na busy ka po, but can you make a story time about how you establish your healthcare po? Thank you in advance, ate, and God bless po. I always watch your videos and it helped me a lot. Thank you so much, Ate Grace. Love you. I love you din, be, ha? Sweet mo naman. But anyways, yun nga. Kasi kung naalala nyo yung story before, alam nga, ang gulo pa talaga ng buko. Kung naalala nyo yung story before, na ano, yan, ang ganda. Kung naalala niyo yung story before, na bago pa ako dumating ako May 28, 2024, nakapending na kasi be, yung aking sa health insurance ng asawa ko, no? So, nakalagay na doon yung date ng aming kasal. And after nun, alam ko pinrases na nila. Kasi nung kinasal kami, siguro 4 days, 5 days, dumating na yung dalawang card ko na Blue Cross Blue Shield, no? Isa family, isa yung sa dentist. So, yun. And nagamit ko na siya kagad. Ang una namin pinuntahan yung sa dentist, para, di ba, ano kagad, in-x-ray nila doon, mga ganun, lahat-lahat. Tapos nag-deep cleaning, tapos yun na, lagi ng regular. So, lahat, no, nagpapalit ako ng mga pasta, pati light cure, ayan, di ba, may problema naman ako sa ipin ko ngayon dyan. Na ano ko siya, na chip ko siya, papalitan na naman yung light cure niyan. But anyways, no, never mind, dead mo na. Dead mo na ako dyan, no. But dun, balik tayo sa healthcare. So, nung ano, sa GP, so, para mas detailed, no, meron akong app sa Accession 1 yun siya. And kasi nasa Athena Health, yung Athena Health yung tawag nila doon, basta may isa pang app na yun, no. Pero dito sa phone ko, meron akong Ascension 1 na app. Wait lang. Yan na nga, wait lang. Ako nga ba? Ang tagal niya mag-recognize ng kagandahan ko. But anyways, dun sa app, nakalagay dun lahat yung mga doctors ko. So, ayan, no, meron pa akong bago na nakalagay dyan. Kasi nung, diba, meron pa akong paulit-ulit naman dito, City Heart Cardiac Screening. So, nakalagay dun yung result, no? Kasi ang ginagawa nila, after nung, ang tawag dito, after nung mga kung ano-anong imaging, kung anong test na ginawa sa akin, kung ano yung results na sinesend nila dun sa general doctor, matik din, nasisend sa akin. So, meron akong kopya. No? So, whatever it is na ginawa sa akin, meron silang record dun sa Ascension 1. Ascension 1, no? So, ayan, yung mga connect with your team, mga ganyan. So, nandyan natin yung mga doctors ko, no? Tapos, ang aking primary care, yung internal medicine, tapos yung sa OB, dalawa yung OB ko, tapos meron akong gastro, tapos, yun siya. Tapos kung ano yung mga ginawa, no? So, dito meron kasi yan, nasa health, so may test result and imaging, yung mga kung kailan ako nag-visit, medications, vaccinations, so updated din sila kahit sa mga vaccinations ko, no? Kasi kahit yung lumalabas sa Walgreens, na kung yung, di ba, nagpaulit ako sa medical ko para sa USCI, sa US, para sa AOS ko, so yun, may record din sila nun, no? But anyways, I think depende sa state. Depende sa state, no? Kung yung iba kasi talaga ganun yata, matagal bago mag-open for new patient, no? Kasi syempre, start ka eh. Yung sa akin, yung unang-unang ginawa before, yung para maka-establish ako ng record ko, tinignan lahat, yung check-up sa doctor, tapos nag-lab, hindi ko naman alam na kukunan ako ng dugo, so hindi ako nakapag-fasting, so need kong bumalik. Pero nung time na yon, bago ako umalis sa hospital, nagpa-pneumonia na, kasi kinuha nila yung record from St. Luke's, tapos kinopya doon kung ano yung mga
valid na vaccination ko kasi dinala ko yun para hindi na mahirapan, no? Kasi bang hirap naman sa uluhin ng ating mga vaccinations, no? Kaya nga very handy yung aking mga apps kasi every time tinatanong nila ako when was the last time you had this and shot, lalo pag pupunta ako sa ano, no, sa OB kasi tinatanong nila yun di ba, every time. O sa tatanong kung pregnant ka ba or something or whatever, no. And yun nga, good thing about sa healthcare nila dito, which I believe na lahat tayong mga Pilipina na kapangasawa ng American, we really need to take advantage is makukuha natin lahat, no? Yung mapapakinabangan natin siya lahat. Kasi yung pagdating ko dito, dahil syempre, mag-46 na si Ate New Grace, no? So, mas marami na akong concern sa katawan ko. And yun ang gustong ma-check ng aking asawa. So, after, no, nung nagpapunta kami sa OB, nung first time sa OB, nung syempre, chinek, di ba? May nakita silang polyps. So, yun, parang, nung nakita ko na sa record, nakakonsider na sa, as ano, surgery, no? So, may tinanggal lang nila yun doon. Okay naman daw. And, God, pinapinunta sa labs and clear naman. But then, gusto lang nung OB na makapag-sure kasi nga medyo tanda na ako, no? So, nag-colonoscopy ako. Diba? O clear naman yung aking colonoscopy, no? Ang hirap lang ng process ng pagkuha ng colonoscopy. Pero yun, be, ano yun, kasama yun sa total, women health wellness something, diba? So, ang binabayaran lang namin dito kapag pupunta kami sa doctor, pag sa specialist or sa ganyan, kuminsan $35 and $20 yung copay namin, no? Like, kanina, galing kami ng asawa ko, no? Early morning, so nag-fasting ako gabi. Kasi kailangan ko ng abdominal ultrasound. Abdominal ultrasound, yan siya. So, di ba lahat-lahat ng kaloob-looban ko, chinik na naman nila. Chinik na naman nila. Kasi nga, nung last na ano ko, ngayong year na to, di ba, yung last na nagpa-check up ako sa doctor, medyo nag-spike, tumaas ang aking cholesterol. Kakakain, kakatulog, kain, tulog na tayong ginagawa natin dito. Kaya ayan, no, tumaas ang aking cholesterol daw. So, ayokong magkaroon ng maintenance para sa ganun kasi gusto ng doctor na maybe let's put you to medication para ma-establish kasi sabi niya, Grace, kasi meron kayong history sa family mo ng heart attack, may history kayo ng high blood, may history ng yung parents ko kasi may high blood, may high cholesterol, no? So, yun ang inaano nila na even if you look healthy, pwedeng sa loob yung diferensya. So, yun, nagpa-abdominal something ganyan. No? First time ko nakaranas ng abdominal ganoon. Ang hirap, no? Kasi inhale, sobrang deep. Tapos hold, tapos inhale. Dami-dami. Inikot talaga, no? Ang tagal. Lahat-lahat talaga. In-inspect nila kung okay yung mga internal organs natin dyan, no? Tapos, yung nagulat ako, sabi niya na, okay, now stop breathing, ha? Ganun. But anyways, yun. Sabi nga nung babae doon, sabi niya, ano naman daw? So far, clear naman daw, no? But yun nga, dahil diba? Siguro 8 o'clock yung mga 9 o'clock na-receive ko na yung result and meron siyang 4 mm na polyps siya sa aking gallbladder kasi yun nga ang nag-cause nun is yung cholesterol. Good thing hindi pa siya umabot ng 6 mm dahil kung umabot siya ng 6 mm ayun medyo kailangan mong diba i-monitor tapos kailangan mong mag-medication for that, no? Like nung last time na nagpa-OB ako dahil 2 times din ako vaginal something, diba, sa pelvic ultrasound ko, yun naman nakakita sila ng cyst. And konting-konti na lang, nandun na siya sa no? Buti na lang hindi ako lumalagpas dun sa pinaka-target number ng dapat serious na, makukonsidered na serious na, no? But anyways, praise be to God. And yun, gumawa din siya ng CT, ano man tawag doon? Basta yung CT scan for yung sa calcium. Kaya meron ganyan. Tayo na ko pa ito tinatanggal, hindi ko matanggal-tanggal, no? So, ewan ko paano ko baka lalamisin ko na lang higpit, eh. Meron ba ako dito? So, yun, nagpa-CT scan for, sa heart, and pag ganoon. Kasi edad ko nga, 45. So, diba, dahil meron kaming history, need na matrace kung okay pa ba yung mga ugat-ugat ng puso ko dyan sa mga artery ko or whatever, kung if there's something to be concerned of. Pero nakita ko na rin sa result na wala namang masyado, no? May 0 naman mga ganoon. So, yun. Diba? Basta, thankful na rin ako. And yun nga, habang ginagawa yung mga process na yan for me, iniisip ko na, okay, thank you. At least, kasi diba sa Pinas, natatakot tayong pumunta sa doctor kasi ayaw natin makakita na, ayaw natin malaman kung ano yung medyo mali sa ating system, no? But, syempre, dahil nandito naman ako and, di ba, covered naman siya. So, why not? Kaya, for you, no? Make it so na lahat ng kailangan mo na gawin na, di ba, mga exams and whatever it is that they need to do, procedure na pwede mong daanan just to make sure na you're healthy and especially
you're pregnant, so congratulations. So all the best sa'yo. I believe, no, pag dito naman, talagang hands-on sila, nakamonitor sila sa'yo. No? So anyways, I hope it answered your questions, and sa lahat ng mga tatanong about doon nga sa healthcare, yun lang, ganun lang ginawa kay Ate New Grace na. But anyways, yun na, mukha naman tayo luka-luka dito. God bless you mga be, and thank you sa mga nagko-comment dyan. God bless. Hala siya. So, add ko lang, meron din pala akong vision plan kasi prior to me arriving here in the US, no, 2023, November 2023, every time kasi nagre-renew ng mga plans sa company ng asawa ko, no, and since alam niya may problema ang mata ng mapapangasawa niya, no, and sa company nila, need niya rin na mag-enroll doon. So, dalawa kami. Kahit wala namang problema sa mata yung asawa ko talaga kasi nagpa-LASIK na siya before. Eh, need niya yun para at least makover ako, no? So, yun, nagamit ko naman siya kagad sa pagpapacheck ng mata ko. Tapos, sa mga pagkuha ng mga prescription glasses, yun, napakanabangan ko na siya, no? So, yun nga, very thankful lang si Ate New Grace na yung asawa ko. Ang pinaka-major concern niya is yung talagang overall na health ko na okay, no? Yung talagang sure siya na haba ang buhay ko. But anyways, yun nga, sa mga hindi pa nakaka-establish, sa mga bago pa lang dito sa US, no, I hope na mag-research siguro tayo kung ano yung applicable and kung ano yung coverage ng insurance ng inyong mga asawa para at least, diba, alam din natin, no. And yun nga, naranasan ko na rin yung pumunta dun sa urgent care. Ang binayaran din namin dun is nasa 35, no? And kahit yung ginawa sa akin, na yun nga, yung sa CT scan, na gano'n yung pinunta ko dun sa tube, ang copay lang namin doon is $75. Eh, diba? Yung procedure na yun, mahal yun eh. But anyway, syempre, yun, dahil na lang yun. No? So, thankful na lang ako na maganda ang insurance ng aking asawa. No? So, yan mga Beno, shoutout sa inyo lahat dyan. I hope na maging okay lahat yung mga check-up natin dyan. No? Syempre, mag-isa lang tayo dito. No? We need to take care of ourselves. Ha? So, God bless us all. Ha, mga Ben?